Magandang buhay mga bossing, welcome back naman sa munting channel natin. Bago natin umpisahan ang Tagalog Recap, naisip ko sana na humingi ng suporta at mag-subscribe na sa ating channel para lalo ako ganahan mag-upload ng mga Tagalog Recap. Umpisahan na natin. Bahagyang ibinaling ni Bailey Changking ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya sa gulat, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang pagkubkob at pagsugpo sa eclipse, ang napakalaking bagay ay dapat ibigay kay Zhang Yi, isang estranghero mula sa labas ng lungsod, upang manguna. Hindi makapaniwala si Bailey Changking. Ngunit ngayon na pinag-iisipan kong mabuti, ang Blizzard City ay pumasok sa isang yugto kung saan walang makakagamit nito. Parehong hindi pinagana ang dalawang pangkat ng pagsisiyasat at nawala ang kanilang pinakamataas na bisa ng labanan. Ngunit si Zhang Yi, na nag-iisang pumatay ng 4 na eclipse moon, ang naging pinakaangkop na kandidato. Ito ay medyo ironic dito. Hindi nagsalita si Zhang Yi dahil pansamantalang sarado ang kanyang utak. Alam niyang hahayaan siya ni Zhu Zeng na pumunta sa larangan ng digmaan, ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan siya ni Zhu Zeng na pamunuan ang kasunod na misyon ng pagkubkob at pagsugpo. Ang pasanin na ito ay dumating ng bahagya at napakabigat. Si Zhang Yi ay isang tamad na tao at hindi mahilig manguna sa isang pangkat upang gumawa ng mga gawain, lalo na ang isang grupo ng mga hindi pamilyar na tao na nagtitimpi. Pakiramdam ko ay hindi sapat ang aking kakayahan para gampanan ang ganoong kalaking responsibilidad. Dapat ay humanap ka ng ibang gagawa nito. Walang kakulangan ng mga natatanging talento sa Blizzard City. Tiningnan siya ni Zhu Zeng ng makahulugan, tama ka. Pero may kakayahan ka na wala sa iba. Iyon ang pinakamalaking kahinaan ng Eclipse. Tumingin si Zhang Yi kay Zhu Zeng at may mga hula sa kanyang puso. Bago pa makapagtanong si Zhang Yi, nagpaliwanag si Zhu Zeng. Bagaman ang aming mga pagkalugi sa pagkakataong ito ay napakabigat, nakakuha din kami ng sapat na katalinuhan pagkatapos bayaran ang presyo. Hindi lamang ito nagpaalam sa amin ng higit pa tungkol sa mga kakayahan ng Eclipse Stranger, ngunit nakatulong din ito sa amin na malaman ang pinaka-critical na tao sa kabilang panig. Idiniin ni Zhu Zeng ang kanyang mga kamay sa mesa, ang kanyang mga mata ay mahigpit. Palagi kaming mali ang iniisip. Ang Phoenix Inner Ren ay hindi ang core ng Eclipse. Ang core nila ay ang Miko na may kapangyarihan ng propesya, Mayumi Takeuchi. Zhang Yi, ganito talaga. Mukhang tama ang hula ko. Nagpatuloy si Zhu Zeng, nalaman namin ang kanyang mga kakayahan. Itinaas niya ang dalawang daliri. Una, mayroon siyang ilang uri ng kakayahang makahula na makakatulong sa kanya na makita ang hinaharap sa isang tiyak na lawak. Dahil dito, maaari silang magpadala ng mga pinakaangkop na tao upang harapin ang bawat aksyon na gagawin natin. Ang kakayahang ito lamang ay nagpapahina sa ating lakas ng hindi bababa sa 30%. Kahit na ginamit natin ang Death of Love, hindi natin mabubura. Natakot si Zhu Zeng nang maisip niya ang oras na yon nang inilunsad ang kamatayan ng pag-ibig. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi mo maiisip na hinulaan na niya kung ano ang gagawin ko ilang minuto bago ko pa ito naisip. Walang masyadong ekspresyon ng pagkagulat sa mukha ni Zhang Yi. Nahulaan din niya ang mga bagay na ito, kung tutuusin, mas malapit siya sa larangan ng digmaan kaysa sa iba. Nagtaas ng pagdududa si Bailey Changking. Pero, hindi ito makatuwiran. Kung mahuhulaan niya talaga ang hinaharap, bakit 4 na miyembro ang pinatay ni Zhang Yi? Mapagpasyahang sinabi ni Zhu Zeng, tama. Nakuha mo ang punto. Nalaman namin na ang kanilang mga aksyon ay may ganap na inisyatiba sa halos lahat ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang hitsura ng isang tao ay nakagambala sa kakayahan ng kalaban na mahulaan. Tinitigan ni Zhu Zeng si Zhang Yi na may nag-aalab na mga mata, na parabang nakatuklas siya ng isang pambihirang kayamanan. Hanggat si Zhang Yi ay nasa paligid, ang kanyang kakayahan sa propesya ay mabibigo. Ito ay kamangha-manghang. Zhang Yi, ito ang dahilan kung bakit umaasa akong maaari mong pamunuan ang kupunan at pangasiwaan ang misyong ito. Dahil ikaw lang ang makakasira sa nakakahiyang sitwasyon natin. Basagin mo ang kakayahan ng kalaban sa propesya. Gulat na tinitigan ni Bailey Changking si Zhang Yi. Naguguluhan din siya sa puso niya. Ang kakayahan ni Zhang Yi ay halatang space-based. Pero bakit nakakasagabal ito sa hula ni Mayumi Takeuchi? Hindi niya naintindihan.
Yumuko si Zhu Zeng, inilapit ang kanyang ulo kay Zhang Yi. At seryosong nagtanong, Zhang Yi, sa oras na ito, sana ay maipagtapat mo sa amin. Anong paraan ang ginamit mo para masira ang kanyang precognitive na kakayahan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Zhang Yi, at sinalubong ang nagtatanong na mga mata ni Zhu Zeng na may malinaw na mga mata. I don't know. In fact, when I started performing the mission, napansin kong may mali. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naging espesyal. Ito ay isang kasinungalingan. Talagang malabong nahulaan ni Zhang Yi ang katotohanan ng bagay na yon. Ang kapangyarihan ng propesya, sa madaling salita, ay isang sandata ng batas ng sanhi at epekto. Depende sa tadhana. Gayunpaman, si Zhang Yi ay isang muling isinilang na tao. Bagamat ito ay maaaring may kinalaman sa mga hindi pa nabuong kakayahan ni Zhang Yi. Ngunit sa orihinal na timeline, si Zhang Yi ay dapat na isang patay na tao, kaya ang kanyang hinaharap ay hindi mahuhulaan. At ang espasyong kinalalagyan niya ay bumubuo ng kakaibang larangan. Hayaan ang kakayahang hulaan ang hinaharap na mawala ang epekto nito sa kanya. Patuloy na sinabi ni Zhu Zeng kay Zhang Yi ang kanyang plano. Dapat sugpuin ang Eclipse Moon. Sa pamamagitan lamang ng pagsupil sa kanila magkakaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Dalhin mo ang iyong asawa at manatili sa bahay, kumakain ng mainit na kaldero at kumakanta ng mga kanta, at biglang dumating ang eclipse. Kaya ang isang araw na walang eclipse ay isang magandang araw. Ayaw pa ring dalhin ni Zhang Yi ang pasanin. Pakiramdam ko hindi ako ang material. Leader, pag-isipan mong mabuti. Bale bagsak ako. Ang punto ay nabigo akong matupad ang iyong mga inaasahan, at nagdala ng kahihiyan sa rehiyon ng Jiangnan at maging sa lahat ng mga Tsino. Isa itong malaking kasalanan. Sumimangot si Zhu Zeng at biglang nagising. Halatang hindi binibitawan ni Zhang Yi ang agila kapag nakita niya ang kuneho. Walang magandang dahilan para gustuhin niyang gawin ang ganoong kalaking gawain, kaya syempre, hindi siya papayag. Hinampas ni Zhu Zeng ang mesa. Para sa operasyong ito, isasama ko ang mga labi ng God Squad sa Black Robe Squad. Ikaw ang mamumuno sa team at bubuo ng bagong team. May naisip pa akong pangalan, kaya tatawagin ko itong Tengu. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi. Nagdilaan ng aso. Anong magandang pangalan? Nagpatuloy si Zhu Zeng, ang Tengu Eclipse Moon. Ang layunin ng pagkakaroon ng pangkat na ito ay ganap na puksain ang Eclipse Moon ng Dogson. Nang matuwa siya ay hinampas niya ng malakas ang mesa. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay kay Zhang Yi. Zhang Yi, ikaw ang magiging kapitan ng pangkat na ito. Sa madaling salita, binabati kita, maaari kang direktang maging kapitan ng investigasyon. Hindi na tinag si Zhang Yi nang marinig niya ito. Inabot niya at hinawakan ang baba, but this matter doesn't appeal to me. Masyadong komplikado ang muod ni Bailey Changqing. Itinalaga ni Zhu Zeng si Zhang Yi bilang bagong kapitan nang hindi man lang humihingi ng kanyang opinyon. Sa madaling salita, wala pang isang buwan siyang kapitan at nawala sa isang kisap mata. Gayunpaman, sa panahong ito, malinaw niyang naramdaman na wala siyang lakas upang maging kapitan. Ang iba ay hindi kailanman itinuturing siyang isang kapitan. Ito ay isang napakalupit at makatotohanang mundo, at ang mga taong walang lakas ay natural na hindi pahalagahan. Gayunpaman, kumpara sa bagay na ito, hindi nakakagulat na ang saloobin ni Zhang Yi ay walang hanggan. Alam niya ang gusto ni Zhang Yi. Parehong si Zhu Zeng at ang bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, ay may kakaibang ekspresyon. Nagtanong si Zhu Zeng, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-iimbestiga sa kapitan? Sa buong rehiyon ng Jiangnan, ang mga kapitan ng investigasyon ay may malalaking pribilehiyo. Maliban sa ilang matataas na opisyal, sila ang may pinakamalaking otoridad. Kung ikaw ang magiging kapitan ng investigasyon, magkakaroon ka ng pinakamataas na kapangyarihan at reputasyon. Maaari kang humanga ng libu-libong tao at maging isang bayani. Walang bahid ng emosyon sa mukha ni Zhang Yi. He just smiled faintly and said casually, I don't want to be a hero. Fame, power, these things are not what I want. I just want a stable life, and rich material and spiritual enjoyment. Ngunit hindi ako nagkukulang sa mga bagay na yon. Baka sa mga mata ni Sun Luxuan ang pagtataka. Tumingin siya kay Zhang Yi nang may paghanga sa kanyang puso. Ngumiti si Sun Luxuan at tahimik na tumango.
Para matek ang kasikatan at yaman ng basta-basta, bihira talaga ang karakter ng binatang ito. Natahimik din si Zhu Zeng. Nakapatong ang mga kamay niya sa mesa. Kung si Zhang Yi ay walang pakialam sa mga bagay na ito, ano pa ang makakapagpahanga sa kanya? Gayunpaman, nagkusa si Zhang Yi na magsalita. Sinasabi ko pa rin yan, kailangan ko ng tulong ko para harapin ang eclipse, at hinding-hindi ko iiwanan ang bagay na ito. But don't let me be the captain. I prefer to act alone. At most, I will cooperate with you. At hindi ako magaling mag-utos. Ayaw ni Zhang Yi na magdala ng maraming pasanin. Sa madaling salita, magiging napakahirap kung mayroon kang isang tao bottle sa paligid. So yun ang iniisip mo. Huminga ng malalim si Zhu Zeng. Hindi tumanggi si Zhang Yi na sumali sa susunod na operasyon ng pagkubkob at pagsugpo, na lubos na nasiyahan kay Zhu Zeng. Gayunpaman, hindi niya masyadong maintindihan kung bakit napakalayo ng mga kabataan ngayon. Bakit ayaw niyang kunin, kahit nabigyan siya ng pagkakataong mapromote at itaas ang sweldo, at gumawa ng pangalan. Hinimas ni Zhu Zeng ang kanyang baba na natatakpan ng pinaggapasan, ngunit, bukod sa iyo, wala nang iba pang mas angkop para sa posisyon na ito. Kung tutuusin, 2 major investigation team ang kailangang pagsamahin, kaya hindi basta-basta pwedeng humawak sa posisyon ng kapitan. Ang pinakamahalaga ay dapat sapat siyang malakas. Si Zhu Zeng ay talagang walang mas mabuting kandidato. Kung hindi, hindi niya hahayaan ang isang dayuhan mula sa labas ng lungsod na pansamantalang pumalit bilang kapitan ng Tenju team. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi. Anyway, pag-isipan mong mabuti ang bagay na ito. Naniniwala ako na may mas angkop sa akin na humawak sa posisyon na ito. Si kapitan ang sisisihin. Kung may mali sa oras na yon, lahat ay kailangang pumunta at hanapin ka. Walang gagawin si Zhang Yi kahit na siya ay patayin. Medyo gusot ang ekspresyon ni Zhu Zeng, ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ngumiti siya at nagsabi, okay, pag-iisipan kong mabuti ang bagay na ito. Gayunpaman, hanggat handa kang sumali Tengo, ito ay isang magandang bagay. Maaari ka ring bumalik at pag-isipan itong mabuti. Kung magbago ang iyong isip, ang posisyon na ito ay maaaring nakalaan para sa iyo anumang oras. Si Zhu Zeng ay may banayad ng ngiti hanggat maaari sa kanyang mukha. Dahil dito ay natigilan si Bailey Changqing. Si Tiger Zhu Zeng, na palaging kilala sa kanyang kamahalan, ay bihirang magpakita ng ganitong mga ekspresyon sa iba. Maging si Deng Xiantong ay madalas na pinagalitan ni Zhu Zeng dahil sa kanyang maluwag na ugali. Hindi maiwasan ni Bailey Changqing na tumingin kay Zhang Yi. May malabong ngiti sa board na mukha na yon. Bukod sa medyo gwapo siya, wala namang kakaiba sa kanya. Ngunit kitang-kita na ang kanyang katayuan sa puso ni Zhu Zeng ay hindi na pareho. Yumuko si Zhang Yi at biglang sinabi kay Zhu Zeng na nakangiti, so, Zhu Shuai. Kung gusto mong sakupin ko ang eclipse moon, kailangan ko bang magkaroon ng walang limitasyong supply ng mga supply? Hindi siya magtatrabaho ng walang kabuluhan, magiging bastos siya kung hindi niya ito sasamantalahin. Ang pamilya ng Blizzard City ay may malaking negosyo, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito para kumita ng malaking kita. At sa kanyang mga kamay, hindi pa nauubos ang 4 million points. Hindi niya ito makakain habang karga-karga sa kanyang katawan, kaya't gusto niya itong ubusin ng mabilis. Nang marinig ito, ngumiti si Zhu Zeng at sinabing, "Siyempre. Maaari kang pumili ng anumang armas na gusto mo. Hanggat gusto mo, makukuha mo ito." Ubo-ubo. Sa sandaling ito, umubo si Sun Luxuan sa kanyang likuran. Pagkatapos ay mahina niyang pinaalalahanan si Zhu Zeng daw, Zhu Shuai, siya ay isang estranghero sa Departamento ng Kalawakan. Nanlamig ang mukha ni Zhu Zeng, at bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod, at papawisan na siya sa kanyang noo. Good guy, napaka-outspoken mo kaya muntik mo nang bilhin ang mga gamit ng Blizzard City. Ahem, in terms of supplies, you can make a list. I'll have someone send them to you. Hindi napigilan ni Zhang Yi na mapabuntong hininga nang makitang nabigo ang kanyang plano. Okay lang. Pero mamaya na natin pag-usapan ang mga gamit. Sana malagyan ako ng isang batch ng top-notch equipment. Lalo na yung mga close-fitting black suit. Gusto kong makakuha ng higit pa sa kanila.
Ang itim na suit ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon kay Zhang Yi na maaari nitong mapabuti ang kanyang pisikal na paggana kahit na hindi gumagamit ng mga kasanayan sa pagpapabilis. Gusto niya ito ng husto. Curious na tanong ni Zhu Zeng, gusto mo ng napakaraming set, gusto mo bang ibigay ito sa iyong mga kaibigan? Pagkatapos maging miyembro ng pansamantalang pangkat ng pagsisiyasat, Tengu, dapat kang magkaroon ng ganoong uri ng suit. Ngunit si Zhang Yi ay hindi lamang iniisip ang kanyang sarili. Sa napakaraming kaibigan sa pamilya, pinakamainam para sa lahat na magkaroon ng isang bagay. Tumango si Zhang Yi, dapat kaya kong makakuha ng isang set sa sarili ko, di ba? Gagamitin ko ang aking mga puntos para i-redeem ang iba. Siguro kung okay lang. Nang marinig ito, mabilis na pinaalalahanan ni Bailey Changqing si Zhang Yi daw. Zhang Yi, ang mga bagay na iyon ay ang pinakamataas na teknikal na sikreto ng Blizzard City, hindi maaaring ikalat sa labas ng mundo. Pinutol siya ni Zhu Zeng. Bakit hindi? Evergreen. Tinitigan ni Zhu Zeng si Zhang Yi na may nagbabagang mga mata. Upang maipaghiganti ang kanyang kahihiyan at maalis ang eclipse sa pagkakataong ito, maaari niyang matugunan ang halos lahat ng kondisyon ni Zhang Yi. Hanggat ang batang ito na maaaring basagin ang batas ng sanhi at epekto ng kalaban ay handang sumali sa Tengu. Si Zhu Zeng ay isang sundalo, ngunit isa rin siyang malaking tao na may kakayahang mamuno. Alam niya kung paano makuha ang mga puso ng mga tao at gawin silang magtrabaho ng buong puso para sa kanya. Ang isang napakahalagang punto ay hindi ka dapat maging maramot. He crossed his hands and said, hindi ba ilang set lang ng battle clothes? Basta gusto mong ipagpalit, gawin mo na lang lahat ng gusto mo. Tutal, atin naman tayong lahat. Mabilis na ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay. Uy, sinabi ko lang nasasali ako sa operasyong ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sumasang-ayon ako na sumali sa Blizzard City. Nakasanayan ko pa ring manatili sa aking munting pugad. Nakangiting sabi ni Zhu Zeng, madaling sabihin ito, huwag magmadaling magdesisyon. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang paglutas sa problema ng lunar eclipse. Hanggat matutulungan siya ni Zhang Yi na linisin ang eclipse moon, sapat na para sa kanya na tawagin si Zhang Yi na kuya. Kung ganoon, kung wala na, pwede bang umalis muna ako? Itinuro ni Zhang Yi ang pinto sa likod niya. Hindi na siya makapaghintay na makipagpalitan ng ilang set ng itim na uniforme. Ang suot niya noon ay palihim na ipinahiram sa kanya ni Bailey Changqing at matagal nang bumalik. Ngayon gusto niyang makakuha ng sarili niyang set ng mabilis. Ngumiti si Zhu Zeng at tumango. Siyempre, samahan ka ni Bailey Changqing doon mamaya. Nga pala, makakakilala ka ng napaka-espesyal na tao ngayon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Zhang Yi at Bailey Changqing ay tumingin kay Zhu Zeng nang may pagtataka. Isang napaka-espesyal tao. Gaano ka-espesyal? Hindi mapigilan ni Zhang Yi na maging mausisa. Sinabi ni Zhu Zeng, sa operasyong ito, natuto tayo mula sa karanasan sa huling pagkakataon. Tiyak na hindi na natin mamaliitin ang lakas ng kalaban, ngunit gagamit ng isang ganap na nakahihigit na puwersa upang labanan ito. Dahil dito, nakipag-ugnayan ako sa ilang iba pang mga pangkat ng pagsisiyasat na nasa mga misyon. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi, may isa pang pangkat ng investigasyon na lalabas. Napalunok si Bailey Changqing. Aling pangkat ng pagsisiyasat ito? Bahagyang ngumiti si Zhu Zeng at sinabing, Reincarnation Team. Abangan na lamang ulit mga bossing ang susunod na upload ng latest chapter ng Zhang Yi, ang pinakamalakas na space ability user. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-like na kayo at mag-subscribe sa ating bossing channel.